Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Ang pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay, paano ba dapat manalangin? Paano ba dapat manalangin? Isa po magandang larawan maminamahal ng panalangin ay makita sa Luke 18:1-8 ng Biblia. Sabi po sa verse 1, makita roon ang pinakapunto at hamon po ng talinghagang nakasulat doon. Salaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Maminamada tayong manalangin at tayo umasa po ng tugon mula sa ating Panginoon. Ay po sa linghagang ito, may isang hukom, isang judge na siya po walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. At meron pong isang byuda na lagi niyang ginagambala ang judge na ito, ang hukom na ito. Dahil po dito, baka kainisan niya sa pupunta sa kanya. Kaya po sabi po doon na bibigyan na lamang niya ng hukom ang katarungang hiningi po ng byuda. Ngayon, mga minamahal, hindi po sabihin mga minamahal na ating kailangang gambalayan ng Diyos sa panalangin upang tayo pakinggan niya. Dahil hindi po naman ang Diyos may masamang ugali tulad po ng judge na ito, hukom na ito. Bagkus maminama ay sa verse 7 and 8, sabi roon, ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaring sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Yan sabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Kaya po, tulad po sabi ko sa verse 1, lagi tayong manalangin sa ating Diyos. Dahil po, di po tulad ng masamang na ito, ating Diyos po ay handang makinig sa ating mga panalangin. Ikalawa po, natin, dapat tayong manalangin na may pagtitiwala na agad tayong tugunin ng ating Diyos. Hindi na niya tayo paghihintay mga minamahal ng matagal, sa halip, agad niyang bibigay ang karapat-dapat sa atin. Ay nga po sa una sa Rolika, siguro 7, pray without ceasing. O sa Tagalog po, magsipanalangin kayong walang patid. Dahil mga minamahal, wala ring patid ang pakikinig at pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Maraming salamat.